So ngayon, dahil dyan, dito na lang tayo sa interview ni Claire Castro para makita natin kung papaano nila inilalatag itong issue na ito ng diverticulitis, issue na may sakit siya, para mabudol kayo. Masyado kayo masabik, yung focus nyo nandoon na, inaantay nyo na baka mamatay. O ginagamit na naman yung galit ninyo para hindi nyo isipin yung totoong issue ng gobyerno natin, which is magnanakaw si Martin, yung anak niya at saka siya. O pakinggan natin yung mga tanong ng media at alamin natin kung paano isinasagot ito ng tatangatangang spokesperson niya. Severely due to drug use. Nagkaroon din umano ng cyst and showed clear sign of perforation which could lead to a life-threatening complication if not addressed immediately. How true is this, ma'am? Anong source natin yan? May mga, sa Viber lang po, ma'am, may mga naka-receive po sa iba sa amin from a unknown number. Oh, gets nyo? unknown number Nakita yan, nyo? Eddie. Nakita nyo? Sabi nung reporter, meron daw mga findings na na-receive nila from unknown sender. Sino yung unknown sender na yan? Conspiracy yan. Ang unknown sender na yan, sila din. Malacanang din yan. Sila yung naglalabas ng mga ganyang mga issues para pag-usapan ng taong bayan. Mantakin mo, unknown sender nag-send sa'yo, ibinalita mo. Di ba usually ang isang media, pagka nakatanggap ng ganyan, magkakandak siya ng sarili niyang research. Di ba? O kaya, i-confirm niya yan. Hindi through press briefing. Sir, ma'am, may na-receive kami. Totoo ba to? Ganun lang naman yun. Ay, hindi totoo yan. Ano yan? Kalokohan yan. Walang ganyan. Ganun po ba? O sige. So, hindi mo na ilalabas. Hindi mo na paiingayin. Kasi nga, hindi totoo eh. Wala kang basihan eh. Wala kang tawag dito, intel na masasabi mong reliable eh. Coming from a unreliable source, tapos Viber lang. So, ibig sabihin, someone is circulating this to create chismis. To create a topic na masasabik ang tao, all of us will jump into it, and then mawawala pansamantala yung ating attention doon sa totoong issue, which is yung corruption. Tapos, habang busy tayo dito, ginagapang na nila yun. Ginagapang na yan. Pwedeng ginagapang na ng DOJ yan, ginagapang na ng ombudsman yan. Pwedeng kung ano-ano na yung mga nangyayari behind dahil masyado tayong nakatingin dito. Because wala na yung attention natin doon. So dito pa lang, sa sinasabi ng media person na ito, na may nagkakalat noong information na yan, ibig sabihin, talagang pinalulutang nila ito para maging busy kayo. Unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Last na lang, ma'am. Can we expect the President po na umattend ng mga activities outside the palace this week or next week? Sa ngayon po, hindi po natin masasabi. At ang sabi nga po ni E.S. Ralph Recto ay pinapa-relax muna ang ating Pangulo. Pero sabi po natin, umattend po siya ng activity ngayon, nakakapagkaroon po siya ng private meetings. So umiigi po ang kalusugan ng Pangulo. Thank you. Reminder lang po, one question and one follow-up. Next po, Tuesday New DCWB. Hi ma'am, follow-up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po... Napansin nyo, puro health condition. Kasapakat ang media dyan sa health condition na yan. Yan yung pag-uusap. Ngayon, ang gagawin ng Malacanang, magre-resist sila ng konti. Siyempre, pag nag-resist yung Malacanang, may tinatago kayo. Bakit hindi kayo sumasagot? At hindi kayo nagpapalabas ng medical bulletin? May tinatago kayo, may something. Malala ito. Utang ina niyan. Nakikita nyo na nga, malakas yung tao, nakakapagsalita, nakakapagpa-interview. Kahit na sabihin mong last week pa yan, ibig sabihin buhay pa yan. Kasi kapag yan, mga 1-2 buwan, hindi lumabas ng bahay yan, tapos paglabas, nakaataol na, di tapos ang problema natin. Pero nakita ninyo yung riding in tandem to eh. Kunyari, yung media nangungulit, tapos yung Malacanang, kunyari, dumidistansya or dumidepensa. Tapos ang tao, ang palalabasin nilang idea doon, ay may tinatago tong mga to. Tangina, ngayon nyo lang alam na may tinatago yan. Ang tagal nang may tinatago ng mga yan. Kademonyohan ang tinatago niyan.
papakanggap ng mga mabubuting tao yan, pero mga satanas yan mga yan. O so, parang ano to eh, ginagawa tayong mga tanga nito sa palitan ng mga anuhan nila ng kuro-kuro nila. Tapos tayo naman taing-tae, naku, pucha, may sakit nga siguro. O, halimbawa, sabihin natin may sakit. O, sabihin na natin na maoperahan. O, sabihin na natin na terminal yung kanyang sakit. Pero kaya pa naman niyang mag-function. Ano mangyayari? Wala. Maawa pa kayo yung taong bayan, kawawa naman, may sakit na. Nagkakasakit na dahil sa sobrang stress. Tingnan niyo yung pinaiikot din ng mga idea, pinababango nila si Bongbong Marcos, kumukuha sila ng awa sa mga taong galit sa kanila para malihis pa din yung issue patungkol dyan sa flood control. Ay unknown source. Mayroon po akong source. Ano, unknown source. O ito daw, meron daw siyang source. Doktor po ito sa St. Luke's. So, siguro naman po ay credible ito. Although, hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero, hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan since nag-aalala po. Buhay pa naman eh. Bakit pa kasi inaalam mo yung totoong tunay na kalagayan niya? Buhay pa, humihinga pa, tumitibok pa yung puso, nakakapag-vlog pa, nananaginip pa nga eh. So ano ba, bakit ba kasi pinaiingay nyo pa ito? Walang iya naman talaga tong mga media na ito. Pero sige, maganda rin kasi yung sagutan nila dito. Dito mo makikita na ito si Claire Castro, tanga eh. Lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yan ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng amang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. O, kakampihan ko si Claire Castro dito ha. O, kakampihan ko siya para naman maiba. Bakit ba kasi kinukulit nyo pa? Putang ina, buhay pa nga eh. Ako na nga nagsasabi buhay pa. Ako na nagsasabi maayos pa. Ano ba kasing gusto nyo mangyari? Malaman na hindi maayos yung kalagayan niya. Tapos ano mangyayari? O kung sakali bang hindi maayos yung kalagayan niya, enough na ba yan para maupo si Inday Sara bilang presidente ng Pilipinas? Eh kung hindi naman, ba't pa pinapaingay pa natin to? At ngayon po ay nakikita natin sa iba-ibang pang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Nartates. Makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi pa pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening, so Oo nga, kasi hindi sa totoo lang medyo engot-engot din tong mga reporter dito. Hindi seryoso yung illness na yan. Baka nga wala talaga yan eh. Gawa-gawa lang nila yan para nga malihis yung attention natin. At ito naman mga media, mga tanga-tanga, nagpapalihis naman sila. Baka nga ano lang yan, baka nga LBM lang yan, constipated lang yan, pinalalala lang para mapag-usapan eh. Tapos maawa ang taong bayan sa kanya, di absuelto na naman siya. Nakikita nyo na may mga videos na lumalabas may mga recordings na buhay pa naman, may mga presser, meron naman siyang mga pinupuntahan, hindi nga lang lahat, tamad Kaya hindi niya pupuntahan talaga lahat yan kasi tamad yan, wala namang alam talaga yan Pupuntahan lang yan yung mga gusto niyan puntahan. So, bakit pa kasi natin to pinipilit? Seryosohin nyo na lang yung yung sinasabi ko na wala talaga, okay siya, buhay pa siya. That's it. Balik na sana tayo dun sa dating issue ng bayan. ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment, medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung ano ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Hindi. Doon ka naman mali. Doon ka mali, Auntie Claire. Ikaw ka talaga, basta sabi ko nga sa'yo, kapag kagalit ka, wala kang pagka yung nasusukol ka, wala kang utak Kung totoong may sakit, importante na doktor ang magbigay ng prognosis, diagnosis, hindi yung sarili. Kaya ka nga nagpapacheck up kaya nga nagpatingin sa doktor yan nung sumakit yung tiyan niya kasi hindi niya alam yung reason kung bakit sumakit yung tiyan niya.
Hindi niya alam yung reason bakit yung tumbong niya nagkakasakit. Kaya nga mayroon tayong mga medical practitioners para i-explain sa'yo ano ba yung sakit mo. Oh, so hindi pwedeng on a serious note, kung halimbawa ang Presidente Marcos mayroong terminal na sakit at kasama naman yan sa sa trabaho niya na kapag hindi na niya kayang magsilbi sa bayan, dapat bumababa na siya sa pwesto. Kailangan talaga ng ang tawag dito, certificate from the doctors na okay o hindi. Hindi pwedeng okay ako, hindi pwedeng hindi ako. Ilagay natin doon sa issue kay Pangulong Duterte sa ICC. 'Di ba? Sinasabi ng abogado na he's not fit to stand trial. Anong ginawa ng korte? Hindi ba kumuha ng mga profesional yung korte para i-assess si Pangulong Duterte? Kung kay Pangulong Duterte hindi niya na kayang mag-stand trial pat sa abogado niya, yung sinabi ng mga abogado o ng mga professionals, medical professionals na mga credible na he still fit to stand trial, the court will rule according doon sa sinabi ng medico legal na kaya niya. Tama? So ganun din dito kay Bongbong, tanga, hindi exempted si Bongbong diyan. Pag sinabi na may karamdaman na malala, ang makakapagsabi lang na hindi malala yung karamdaman, hindi yung tao na nakakaramdam nun. Ang magsasabi nun, yung profesional na nakakakita, nakakabasa ng x-ray, kaya ka nga nagpa-x-ray, nagpa-laboratory dahil hindi mo alam kung ano yung nararamdaman mo. Basta may masakit sa'yo. So diyan ka naman mali na mas alam ni Bongbong yung nangyayari sa katawan niya. Hindi man siya doktor. Walang iya talaga to si Claire Castro. Wala talagang alam mo, utak nito ni Claire Castro siguro kulangot na lang. Malaki pa yung munggo. Sa utak nito. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. okay. Next question po. Maricel Hali, TV5. Naging palengke na yung Naging palengke na yung Malacanang press corps. Wala pala kayo eh. Panis pala kayo eh.